No Diyos, gawin mo po kaming karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Buksan mo mga puso't pangunawa ng mga nakikinig. Mga malapang nabutin mo po lahat ng mga may pangailangan, lalo na po may mga taglay na karamdaman, may mga prayer request sila bago matapos ang iyong banal na gawain. Malapang nun, maabot po ng dakilat, mapagpalang kamay. Hipuin mo po sila, alisin mo mga alinlangan sa kanilang mga puso at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal pa naman minamahal ka, hindi buksan po natin ating pambungad na talata dito sa 2 Kings chapter 4 verse 8 up to 10. Kaya hindi basahin po natin. Dito po sa aklat ng ikalawang mga hari, kapitulo'y 4, versikulo'y 8 hanggang 10. At nangyari, isang araw na si Eliseo ay nagdaan sa Sunem, na kinaroroonan ng isang dakilang babae, at pinilit niya na kumain ng tinapay. At nagkagayon, na sa tuwing siya'y daraan doon, ay lumiliko roon upang kumain ng tinapay. At sinabi niya sa kanyang asawa, narito ngayon, aking nahalata na ito'y isang banal na lalaki ng Diyos na nagdadaan sa ating palagi. Isinasamo ko sa iyo na tayo'y gumawa ng isang maliit na silid na pader at ating ipalagay siya roon ng isang higaan at ng isang dulang at ng isang upuan at ng isang kandelero at mangyayari pagka siya'y dumarating sa atin na siya'y pumasok doon. Amen. Maminamahal ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating treating the man of God. Paano tratuhin ang mga lingkod ng Diyos. Treating the man of God. Alam nyo mga minamahal, sa mga talatang nabasa po natin, sa dami po ng mga mabubuting tao, mabubuting mga babae dito po sa Banal na Kasulatan. Ito pong babaeng tinutukoy dito, maminamahal na taga Sunem, sa bayan po ni Isakar, o galing sa lipin ni Isakar. Alam nyo mga minamahal, itong babaeng ito hindi pa mananampalataya, pero makita nyo mga minamahal, ang sabi ng Banal na Kasulatan, siya po ay tinawag na dakilang babae. Sinabi rito mga minamahal na kinaroroonan ng isang dakilang babae. Sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, ito pong babaeng ito ay naging dakila sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, napakarami pong mga mabubuting mga babae sa Banal na Kasulatan dito sa Israel, mga minamahal. Pero ito po yung bukod tangi na sinabi mismo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na salita na dakilang babae. Ngayon ang tanong, maminamahal, ano ba ang katangian ng babaeng ito? Bakit tinawag siya na dakila, the great woman? Sabi rito, maminamahal, where was a great woman and she constrains him to eat bread. Makikita nyo, maminamahal, bakit naging dakila ang babaeng ito sa harapan ng ating kamamahal na Panginoon sapagat napakaganda ng trato niya sa mga lingkod ng Diyos. Yung palang pinakikita natin pagtrato, maminamahal, sa mga manggagawa ng Diyos, sa mga mangangaral ng salita ng Diyos, kapag maganda pala pakikitungo natin sa kanila, nakikita pala ito ng mahal na Panginoon Diyos. Tayo'y nagiging dakila sa paningin ng Diyos, hindi lamang sa paningin ng maraming tao, kundi lalong-lalo na sa paningin ng ating mahal na Panginoon Diyos. Ano po ang makikita nating katangian na nababasa po natin dito sa Banal na Kasulatan? Unang-una, maminamahal, sabi, yung kanyang pagiging good attitude. Good attitude. Ang kanyang mabuting ugali. At sabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, ito pong babaeng ito ay mayroon pong napakabuting ugali. Isang magandang katangian. Siya po, maminamahal, ay napaka-generous. Napaka-generous niya, maminamahal, napakabuti ng kanyang kalooban. Sapagkat sa tuwing daraan doon, maminamahal, ito pong si Elisha, si Eliseo, pinipilit niyang kumain doon at tuwing siya'y nagdaraan. At sabi ng verse 8, mga minamahal, at pinipilit niya na kumain ng tinapay at magkagayon na tuwing siya'y daraan doon ay lumiliko roon siya upang kumain ng tinapay. Mga minamahal, araw-araw na nakikita niya si Eliseo, mga minamahal, si Elisha, na kapag siya po ay mangangaral ng salita ng Diyos, yung lugar na yon ang pinaka-paboritong daanan ni Eliseo, Elisha.
Kaya nga, mga minamahal, makikita nyo po rito, mga minamahal, na talagang ito pong babaeng ito, mga minamahal, ay talagang napakaganda ng kanyang ugali. Sa panahon natin ngayon, mga minamahal, talagang hindi basta-basta dapat magtiwala sa tao, sapagkat hindi mo nga alam, mga minamahal, kung ano ang gagawin sa iyo nang hindi mo kilala. Pero mga minamahal, sa kabila nito, hindi niya kilala si Elisha. Hindi siya taga-Israel, maminamahal. Pero makita nyo, maminamahal, sabi rito sa tuwing magdadaan si Elisha, siya pa ang nagpipilit. Pinipilit niya na pakainin sa kanyang bahay sapagkat mga minamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, dahil sa kanyang mabuting kalooban. Sabi po ng Mateo 25 talatang 40, pag ginagawa pala natin ito sa mga maliliit na ito, sabi ng Biblia ay ginagawa natin sa Diyos. Kasi sabi ng Mateo 10, talatang 41 at 42, mga minamahal, isang basong tubig lang. Isang basong tubig lang ang ibigay mo sa mga mangangaral, ay hindi nawawalan ang ganti nyo sa langit. Kaya nga, lahat ng ginagawa natin pagtrato sa mga lingkod ng Diyos, sa mga mangangaral ng salita ng Diyos, yan po ay nakikita ng Diyos. At kapag ginagawa natin sa kanila, sa Diyos natin ginagawa. Nasa Mateo 25:40, at basahin din po natin Mateo 10, talatang 41 hanggang 42. Basahin po natin mga talata. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 25, talata po ay 40. Sabi po dito, at sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa. Dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Dito po sa aklat po ng Mateo, Kabanata po 10, ang talatay 41 at 42. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng ganti sa isang propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng ganti ng isang taong matuwid. 42. At sino mang magpainom sa isa sa maliliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig, dahil sa pangalang alagad, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya. Amen. Alam nyo, maminamal, ito pong babaeng ito, tinawag na dakila sapagkat napakaganda ng kanyang ugali. Hindi niya nababasa ang mga katagang ito sa Banal na Kasulatan. Hindi niya nabasa itong Mateo 10:42. Pero dahil sa kanyang mabuting kalooban, maminamal, ginagawa niya na yung pinakakain niya ito pong si Eliseo. Sabi, mga minamahal, sa Banal na Kasulatan, sino mang magpapainom na isa sa maliit na ito, kahit isang sarong tubig na malamig dahil sa pangalang alagad, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi mawawala ang ganti nyo sa langit. Yan po, mga minamahal, ay gagantihan ng Diyos. Hindi man tayo magantihan ng mabuti ng mga mangangaral, ng mga nagdadala ng salita ng Diyos, ng mga propeta ng Diyos. Tandaan nyo, mga minamahal, sa kalangitan naman, hindi mawawalan ng ganti natin sa langit. Kasi kung tutusin, maminamal, kung mababasa nyo ang Banal na Kasulatan, ang mga mangaral, sabi nga ng Biblia, ay sabi dito sa 1 Korinto Kapitulo 9, talatang 11, maminamahal, kung pinag-aasik nila kayo ng espiritual, ay karapatan naman nilang anihin ang inyong mga bagay na material, sapagkat ang mga nabubuhay sa dambana, o ang mga nangangaral sa dambana, nangangasiwa sa dambana, ay kinakailangan mabuhay sa dambana. Ang mga totoong mangangaral ng salita ng Diyos, maminamahal, hindi yan naghanap buhay. Hindi yan nagtatrabaho, ang tawag yan by faith. Kung hipuin ang mga taong napapangaralan nila, maminamahal, doon sila nabubuhay. Doon manggagaling ang kanilang kakainin. Doon manggagaling, maminamahal, ang lahat ng kanilang gugugulin sa pagiging mananampalataya o sa kanilang pagiging mangangaral ng salita ng Diyos. Sabi rito, maminamahal, sa 1 Korinto Kapitulo 9, talatang 11 hanggang 14, basahin po natin yung talata. Dito po sa aklat ng unang mga Korinto, Kapitulo 9, versikulo 11 hanggang 14. Kung ipinaghahasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay baga na aming anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman. Kung ang iba ay mayroon sa inyong matuwid, hindi baga lalo pa kami. Gayon may hindi namin ginamit ang matuwid na ito, kundi aming tinitiis ang lahat ng mga bagay,
upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi ba ganoon nalalaman na ang mga nagsisipag-ngasiwa sa mga bagay na banal ay nagsisikain ng mga bagay na ukol sa templo, at ang mga nagsisipaglingkod sa dambana ay ang mga kabahagi sa dambana. Gayon din naman, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Amen. Yan po, maminamahal. Ang mga tunay na mga ngaral ng salita ng Diyos, sabi, ang sino mang nangangasiwa sa dambana ay dapat mabuhay sa dambana. Ibig sabihin, mga minamahal, doon sila kukuha. Doon sila kukuha ng kanilang pangangailangan sa pamagitan ng kanilang mga pangangaral. Yung mahipo ng mga tao, mga mahipo na tao na mapapangaralan ng salita ng Diyos. Karapatan nila yun. Sabi kong pinagasik namin kayo ng mga bagay na espiritual, malaking bagay baga ang aming kung aaniin namin ang inyong mga bagay na material. Kung nag-aasik kami ng espiritual, mga minamahal, karapatan daw nila na umani ng material na galing sa inyo. Pero ito pong babaeng ito, hindi niya pa napakinggan yan. Hindi niya pa nabasa sa banal na kasulatan yan. Ang nag-uudyok sa kanya, maminamal ng kanyang pagiging good attitude, ay yung pong kanyang na tinatawag na naturalisa. Yung kanyang pagiging naturalisa na may mabuting kalooban. Nag-uudyok sa kanya yung kanyang mabuting kalooban na pakainin itong si Eliseo, si Elisha. At ang pangalawang katangian nito pong babaeng ito, bakit tinawag na dakila sa harapan ng Diyos, siya po ay merong discernment. Sabi ng verse 9, maminamahal, sinabi niya sa kanyang asawa, sinabi niya sa kanyang asawa, narito ngayon, aking napaghahalata na ito'y isang taong banal na lalaki ng Diyos na dito'y nagdadaan sa atin palagi. Meron siyang discernment. Nadidiscern niya, maminamahal, hindi karaniwang tao. Ito pong si Elisha. Nakita niya, maminamal, na talagang nababanaag niya sa katauhan. Siguro maaring sa kanyang kabanalan, sa kanyang kilos at ugali, sapagkat ang mga tunay na mga ngaral na salita ng Diyos, makita mo pa lamang yan, talagang mararamdaman mo na, maminamahal, ang Espiritu ng Diyos. Ito pong babaeng ito, mayroon pong discernment. Meron siyang discerning spirit. Sabi niya, nahalata niya, napaghahalata ko. Sinabi niya sa kanyang asawa, napaghahalata ko na itong taong ito ay isang banal na lalaki ng Diyos na nagdadaan sa atin palagi. Yes. Pero alam niyo, maminamal na nakalulungkot sa mga mananampalataya ngayon, matagal na nilang kilala ang mga mangangaral na salita ng Diyos, matagal na nilang kilala ang ating beloved pastor, ang mga workers na nangangaral ng salita ng Diyos, pero hindi pa nila nade-discern na galing sa Diyos. Amen. Hindi pa nila nade-discern. Kaya nga, malalaman niyo, maminamal, na kapag ikaw ay may Espiritu ng Diyos, mayroon kang discernment. At kapag ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa iyo, maminamal, malalaman mo na ang mga nangangaral ng salita ng Diyos, kung sila ay may Espiritu ng Diyos. Sabi rito sa 1 Corinthians chapter 12, verse 3, maminamahal, ang mga may Espiritu ng Diyos, sabi ng Biblia, mga minamahal, ay hindi nila itatakwil ang mga nangangaral patungkol kay Kristo. Hindi nila itatakwil, maminamahal, ang ating mahal ang Panginoong Hesus. Ibig sabihin, yung mga mangangaral ng salita ng Diyos na ipinapangaral si Kristo, yun po, maminamahal, ay kinikilala nila na sila ay may Espiritu ng Diyos. Pero ang hindi tumatanggap sa ating mahal na Panginoong Hesus at sa mga mangangaral ng ating mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, ang hindi Espiritu ng Diyos ang nasa kanila. Kaya makikita nyo, ang babaeng ito mayroong Espiritu ng Diyos sapagkat mayroon siyang discernment. Mayroon siyang discerning spirit. Sabi niya, napaghahalata ako na itong lalaking ito na dumadaan sa atin palagi ay lingkod ng Diyos. Ito'y tao ng Diyos. Basahin po natin dito balikan natin ang 2 Kings chapter 4 verse 9. Balikan natin sandali. Dito po sa kalat po ng ikalawang hari. Kabanata po 4, talata po 9. Ikalawang hari, kapitulo 4, talata 9. At sinabi sa kanyang asawa, narito ngayon aking nahahalata na ito'y isang banal na lalaki ng Diyos na nagdadaan sa ating palagi. Amen. Hindi niya kilala, maminamahal, na hindi niya napakinggan, na hindi niya nakita ang mga himala
na ginawa ni Eliseo o hindi niya narinig ang kanyang pangangaral, pero dahil sa kanyang discerning spirit, dahil sa kanyang discernment, sabi niya na paghahalata ko na ang taong ito ay mabuting tao at ito'y lingkod ng Diyos. Pero ang nakakalungkot minsan sa mga ibang mananampalataya, matagal na nilang kakilala ang kanilang mangangaral, matagal na nila maminamal, alam ang sakripisyo ng ating beloved pastor, ang kanyang tinatawag maminamal na sincerity, yung kanyang sacrifices, yung kanyang dedication. Ipinapatotoo pa nga nila, pero ang nakalulungkot maminamahal, wala pa rin sa kanila yung discernment. Hindi nila nadidiscern maminamahal na ito'y totoong tao ng Diyos. Yes. Alam nyo, maminamahal ang taong pong may espiritu ng Diyos. Sabi nga ng Banal ang Slatan, dito sa 2 Corinthians chapter 12 verse 12, na ang mga tanda ng pagiging alagad ay nangyari sa atin ng buong pagtitiis sa pamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalagan. Ito pong babaeng ito, hindi niya pa nakita na gumawa ng himala si Eliseo. Hindi niya pa nakita kung gaano makapangyarihan mangaral. Pero nandun yung kanyang discernment na ito hindi karaniwang tao. Meron na siyang discerning spirit. Minsan nakakalungkot pa nga sa ibang mga mananampalataya matagal na nilang kilala ang ating beloved pastor. Matagal na nilang nakakasama ang mga beloved preachers. Pero hindi pa nila halata na mga galing sa Diyos. Yes. Sapagkat mga minamahal, kung hindi po ang mga totoong mga mangangaral ng salita ng Diyos, kung hindi po yan mga totoong mangangaral ng salita ng Diyos, hindi yan kakasiyan ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi rito sa 2 Corinthians chapter 12 verse 12, ang mga totoong mangangaral ng salita ng Diyos, sabi sa pamagitan mga minamahal ng tanda at kababalagan ay kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa buong pagtitiis. Sabi rito basahin po natin 2 Corinthians chapter 12 verse 12. Dito po sa ikalawang mga taga-Korinto, kapitulo po'y 12, versikulo 12. Tunay na ang mga tanda ng apostol ay pawang mangyayari sa inyo sa buong pagtitiis, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng mga gawang makapangyarihan. Amen. Tunay nga na ang mga tanda ng apostol ay pawang nangyari sa inyo ng buong pagtitiis sa pamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan na may gawang makapangyarihan. Ang mga mananampalataya, naranasan po nila yung kapangyarihan na yan. Gumaling sila sa panalangin ng ating beloved pastor. Gumaling sila sa panalangin ng kanilang mga mangangaral. Sila po'y pinagpala ng Diyos. Nagbago ang buhay nila, tinugon ang panalangin nila. Nagkaroon sila ng magandang kapalaran. Nagkaroon sila ng magandang kinabukasan sa paglilingkod sa Diyos. Pero yun po ang masama. Yun po nakalulungkot minsan maminamahal na hindi nila nadidiscern na ang mga nangangasiwa sa kanila ay mga totoong lingkod ng Diyos. Itong babaeng Sunamita, maminamahal, hindi niya pa naranasan na may ginawang makapangyarihang gawa. Ito pong si Elisha. Hindi niya narinig na mangaral. Basta nakikita niya lang nagdaraan. Pero dahil sa kanyang discernment, ay napatunayan niya na ito'y hindi karaniwang tao. Ito'y lingkod ng Diyos, sabi niya, mga minamahal. Sabi ng Banal na Kasulatan, ang mga totoong lingkod ng Diyos, sabi ng Banal na Kasulatan, katulad dito sa 2 Kings chapter 5 verse 5, sinabi maminamahal ni General Naaman, nang siya gumaling sa kanyang ketong, maminamahal, sabi niya, now I know that there is no God in all the earth but in Israel. Kasi pinagaling, maminamahal ang panalangin ni Elisha, ang kanyang ketong. Sa atin, maminamal, hindi lang isang ketong po ang gumaling dito, hindi lamang mga minamal, 2 taong may ketong ang gumaling dito, hindi lamang po mga ilang bulag ang nakakita rito, hindi lamang maminamal may cancer, hindi lamang isang cancer ang gumaling dito, kundi lahat ng mga lalapit na may pananampalataya, mga minamal, daan-daan, libo-libo ang pinagagaling ng mahal ng Panginoon. Pero si General Naaman, siya po ang kaisa-isang gumaling nung kapanahonan ni Elisha. Pero sabi niya 2 Kings chapter 5 verse 15, sabi niya, ngayon ay nalalaman ko na wala nang ibang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel, dahil gumaling po ang kanyang karamdamang ketong. Basahin po natin ito, 2 Kings. Dito po sa aklat po ng ikalawang hari, ang kabanatay 5, talatay 15. Sabi po dito, at siya'y bumalik sa lalaki ng Diyos, siya at ang buong pulutong niya, at naparoon at tumayo sa harap niya,
At siya'y nagsabi, narito ngayon, aking talastas na walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel. Isinasamo ko ngayon sa iyo na tanggapin mo ang kaloob ng iyong lingkod. Amen. Yan po, maminamahal, ay si General Naaman. Kung babasahin niyo po ang 2 Kings chapter 5, ay yung buong talata na yan, maminamahal. Chapter 5 from verse 1 to 15, si General Naaman. Isang general, maminamahal ng Syria, na siya ay lalaking matapang, pero siya po, maminamahal, ay may kitong. Pero nung siya po ay sinabihan ng batang babaeng taga Israel, na manong ikaw ay makinig sa propeta ng Diyos na nasa Israel at sundin mo ang kanyang sasabihin sa iyo, gagaling ang iyong ketong. Maminamal, sinubukan nilang pumunta roon, mga minamal, pero hindi siya hinarap ni Elisha. Ang sabi niya, 7 beses kang lumubog sa ilog ng Jordan at ikaw ay gagaling. Nag-init pa itong si General Naaman. Sabi niya, ang dami namang mga malilinis na ilog dito. Bakit sa ilog pa ng Jordan ako dapat lumubog? Siya'y nag-init sapagkat hindi man lang siya hinarap. Akala niya, mga minamal, may ipapahid sa kanyang balat. Akala, mga minamal, ay siya'y pag-uusalan ng panalangin, mag-uusalan ng panalangin para sa kanya. Pero napakasimple lang ang sinabi sa kanya, 7 beses kang lumubog sa ilog ng Jordan at ikaw ay lilinis at gagaling sa iyong ketong. Ha? Ayaw niya pa. Pero nung pinayo ng kanyang tauhan, sabi niya, kung yun ang maging dahilan na ikagagaling mo, bakit hindi mo sundin? At siya po, maminamal, ay lumubog ng 7 beses. At pagsapit ng pagpitong lubog niya, luminis ang kanyang ketong, maminamahal. Siya po ay gumaling. At sinabi niya, maminamahal, at tumayo sa sarap niya at siya'y nagsabi, narito ngayon, aking talastas na walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel. Sabi niya, maminamahal, wala ng Diyos sa lahat ng bansa kundi dun sa Israel sapagkat gumaling ang kanyang ketong. Ganon din, maminamahal, ang nangyari dito po, kung mababasa niyo rin po yung 1 Kings chapter 17, verse 22 up to 24, ito naman yung yung babaeng balo na namatay ang kanyang anak. Nung gumaling po ang kanyang anak, nabuhay muli, maminamal ang kanyang anak. Sinabi niya, maminamal doon, nagbitaw siya ng pananampalataya. Ngayon talastas ko na ikaw ay lalaki ng Diyos at ang salita ng Panginoon ay nasa bibig. Ang salita ng Panginoon nasa iyong bibig ay katotohanan. Bakit? Nakita nila yung signs and wonders and miracles. Nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Pero itong babaeng ito na dakila na taga-Sunamita, hindi siya nakakita ng himala. Hindi pa siya nakapakanig ng makapangyarihang pangaral ni Elisha, pero mga minamahal, meron siyang discernment. Sabi niya, napapagalata ko ng lalaking ito'y tao ng Diyos. Ito'y banal na tao ng Diyos. Yan po, maminamahal. Kaya basahin po natin itong 1 Kings 17, 22 up to 24. Ito naman, nabuhay yung kanyang anak, maminamahal, nung namatay. Basahin po natin. Dito po sa aklat ng unang mga hari, kapitulo 17, versikulo 22 hanggang 24. At didinig ng Panginoon ang tinig ni Elias, at ang kaluluwa ng bata ay bumalik sa kanya, at siya'y muling nabuhay. At kinuha ni Elias ang bata, at ibinaba sa loob ng bahay na mula sa silid, at ibinigay siya sa kanyang ina, at sinabi ni Elias, tingnan mo, ang iyong anak ay buhay. At sinabi ng babae kay Elias, ngayoy, talastas ko na ikaw ay lalaki ng Diyos at ang salita ng Panginoon sa iyong bibig ay katotohanan. Amen. Ang salita ng Panginoon sa iyong bibig ay katotohanan. Ibig sabihin, hindi lahat ng mga mangangaral na salita ng Diyos, mga minamahal, yan po ay galing sa Diyos ang kanilang sinasalita. Napakadali mag-memorize ng Bible. Napakadali, maminamal, magpaliwanag ng mga salita ng Diyos. Napakadali, maminamal, na gumawa ng mga maiinam na salita, talumpati, alang-alang po sa salita ng Diyos. Pero, hindi lahat ng mga nagpapayag ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos na lumalabas sa kanilang bibig ay katotohanan. Sapagat, mga minamahal, ang totoong mga mangaral ng salita ng Diyos at katotohanan ng kanilang pinangaral, lumalakip ang makapangyarihang gawa. Lumalakip ang makapangyarihang gawa. Ito, nabuhay po yung kanyang anak.
Dito po sa ating ministry, maminamal sa ating banal na gawain Jesus, Miracle Crusade International Ministry, hindi lamang po 10 katao ang patay na, nabuhay pa. Napakarami. Meron dito mga nakuryente, patay na, dineclare na napatay sa ospital. Nung ipinanalangin natin, beloved pastor, mga minamal, ito po ay nabuhay. Ako nung baguhan lang po ako, maminamal, siguro mga 3 years pa lang akong naglilingkod sa mahal na Panginoon na ipadala kami sa Nueva Ecija. Meron doon bata doon, maminamal, na kinumbulsyon at karakadaka namatay sa taas po ng lagnat. Namatay. Wala na pong buhay, nangingitim na po, hindi na humihinga. Pero ipinanalangin namin, maminamal, nagpuri kami sa Diyos, ipinanalangin namin, binuhay muli ng ating mahal na Panginoon. Mga karaniwang manggagawa pa lang kami noon, maminamahal. Kaya nga, ang totoong mga lingkod ng Diyos at ang salita ng Diyos sa bibig ng kanilang ipinapayag ay katotohanan, lumalaki po ang kapangyarihan. Sa panahon ngayon, kahit sa mga Facebook, napakarami po natin napapakinggan magagaling na mga ngaral sa TikTok. Ginagawa nilang TikTok yung pangangaral ng salita ng Diyos. Ang gagaling magtalumpati, ang gagaling magsalita, ang gagaling maminamahal, gumawa ng iba't ibang mga kwento para makuha nila ang atensyon ng mga nakikinig. Pero ang tanong diyan, maminamal, ang salita kaya ng bibig na lumalabas sa kanila ay katotohanan? Sapagkat ang katotohanan, maminamahal, kapag ang tao ay nagpapahayag ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na lumalabas sa katotohanan, kikilos po ang kapangyarihan ng Diyos. May mga signs and wonders and miracles. Pero ang mga mas nakakalungkot, ito pong nasa John 12. Kung mababasa nyo ang John chapter 12 verse 47, mayroong mga tao na kahit po mga minamal makakita ng mala, ay hindi pa rin po maniniwala. Katulad ng kapanahunan ng mahal na Panginoon. Nung kapanahunan ng mahal na Panginoon, napakaraming kitong aluminis. May mga nabuhay na patay na nabuhay pa. May mga bulag nakakita. May mga inaagasang babae, maminamal, ito po ay naampat ang kanyang agas, gumaling. Mga lumpo nagsilakad. Napakaraming himala ang ginawa ng malapang na, pero sa kabila nito, sabi ng John 12:37, sa kabila ng maraming tanda ay hindi pa rin sila nagsampalataya sa Kanya. Basahin natin John 12:37. Bakit? Wala silang discernment. Hindi sila marunong kumilatis ng totoong mangangaral. Ang hinahanap nila yung mga maiinang magtalumpati. Ang mga hinahanap nila yung mga may mataas na antas ng pinag-aralan. Ang hinahanap nilang mga mangangaral, yung mga magagaling magsalita. Yung sugar-coated message. Ayaw nila, maminamahal, na nagtuturo ng kapangyarihan. Ayaw nila nagtuturo ng righteousness. Ayaw nila na nagtuturo, maminamahal, ng fear of God. Amen. Ng holiness. Ayaw nila. Gusto nila yung sugar-coated message. Kaya sabi rito, maminamahal, sa John 12, verse 37, kahit makakita ng himala, hindi pa rin ito sasampalataya. Dito po sa aklat po ng 1 Kabanataya 12, talataya 37. Ngunit bagaman gumawa siya sa harap nila ng gayong maraming mga tanda, gayon may hindi sila nagsisampalataya sa Kanya. Amen. Bakit may mga ganun tao, maminamahal? Kasi sinabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4 na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang kalang pag-iisip. Upang sila ay huwag sumampalataya, upang sila po ay mapahamak. Kasi nakapokus sila, maminamahal. Sabi nga ng banal na kasulatan, sinabi ni Apostol Pablo, mangaral ka, sumawata ka, sumaway ka, sapagkat darating ang araw, hindi nila didinggin ang mga magagaling na aral, kundi mamimili sila ng kati sa tainga. Ang gusto nilang pakinggan yung mga sugar-coated message, yung magagaling magtalumpati, yung magaling kaya kang paiyakin, kaya kang patawanin, yung ma-entertain ka. Kaya nga sabi dito, maminamal ng banal na kasulatan, ang mga dapat natin pakinggan, yung mga totoong mga ngaral ng salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos na nasa kalang bibig ay katotohanan sa pamagitan ng mga makapangyarihang gawa na ginagawa ng ating mahal na Panginoon. Basahin natin yung talata na yan. Dito po sa aklat ng mga 2 Korinto, Kapitulo'y 4, versikulo'y 4. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalwalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Idagdag natin ang 2 Timothy chapter 4 verse 2 up to 3. Basahin po natin. Ano po ang utos ng mahal pa ng Diyos sa mga mangaral? Sabi rito, sumawata ka, sumaway ka, magturo ka,
ng buong pagpapayunod sapagkat darating talaga, lalo na sa panahon natin ngayon, na hindi nila titiisin ang mga mabubuting aral, kundi mamimili sila ng katinang tainga, yung entertainment, yung sila po ay malilibang, yung sila ay matatawa, yung hindi nagtuturo, mga minamahal ng kabanalan, hindi nagtuturo ng righteousness, hindi nagtuturo ng fear of God, hindi nagtuturo na ang impyerno ay mainit. Ha? Hindi sila kukumbikin sa kasalanan, maminamahal. Yan po ang babala ni Apostol Pablo sa darating na araw. At ito na po ang gustong pakinggan ng tao ngayon. Kaya nga, wala po silang discernment. Pero itong babaeng ito, mga minamahal, hindi pa siya nakapakinig ng pangaral ni Elisha. Hindi niya pa nakita ang kapangyarihan gagawin ng Diyos. Maminamahal, sa pamagitan ni Elisha, pero sabi ng Biblia na paggalata niya na ito'y tao ng Diyos. Kaya sa panig natin, mga minamahal, lalo na sa mga mananampalataya dito sa Jesus Miracle Crusade, kung hanggang ngayon hindi nyo pa alam at hindi nyo pa nadidiscern ng ating malapastor ay lingkod ng Diyos, siya po ay totoong galing sa Diyos, mga minamahal, siya sa atin natin sarili natin kung tayo nasa pananampalataya pa. Kaya nga mayroong mga umaalis kasi wala silang discernment. May mga lumilipat sa ibang pananampalataya kahit walang miracles, kahit wala naman po na silang napala doon. Samantalang dito napakarami po nating benepisyo, gagaling ang karamdaman natin, magbabago ang buhay natin, higit sa lahat makatitiyak tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Bakit kinakailangan pa nating lumipat samantalang wala naman tayong mahanap na higit pa rito sa Jesus Miracle Crusade? Basahin po natin yung talata, maminamahal, 2 Timothy. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, Banataya 4, talata po 2 hanggang 4 po. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapainuhod at pagtuturo. 3, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang pita. 4, at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa kata. Amen. Yan po, maminamahal. Bakit ganun sila? Kasi wala silang discernment. Pero itong babaeng ito, bakit tinawag na dakila? Sapagkat siya po, maminamahal, ay meron pong discernment. Siya may discerning spirit. At ang pangatlong katangian niya, maminamahal, concern. Concern. Ang sabi niya sa kanyang asawa na paghalata ko na itong taong ito na dumadaan sa atin palagi ay lingkod ng Diyos. Isang banal na tao ng Diyos. Kaya isinasamo ko sa iyo, sabi niya sa kanyang asawa, isinasamo ko sa iyo na tayo gumawa ng isang maliit na silid sa pader at ating ipaglagay siya roon ng isang higaan at ng isang dulang at isang upuan at ng isang kandelero na pagka siya ay dumarating sa atin ay siya papasok doon. Yes. Grabe ang malasakit nila, hindi pa nila kilala si Elisha. Mga minamahal, pinagtayo na nila ng kwarto. Nagpatayo sila ng kwarto, nilagyan na lamesa, nilagyan po ng ilaw, binigyan ng pagkain, maminamahal. Pero saan ka, maminamahal, yung mga ibang mananampalataya, nagpapatotoo sila ng ating malapastor ay lingkod ng Diyos. Ang ating beloved pastor, maminamahal, ay totoong lingkod ng Diyos. At sila'y pinagpala, sila po ay lumunlad ang negosyo. Ang kanilang mga bahay ay bumilang na sila ng bahay. Nakabili sila ng maraming lupa, nakabili sila ng maraming sasakyan. Pero nung hindi man lang nila naalala, mga minamahal, na ipagtayo ng bahay ang mahal na pastor. Hindi man lang nila naalala na mga minamahal na pagmalasakitan ang ating beloved pastor, naman nabigyan man lang ng isang panuluyang, isang payapa, isang napakatahimik na lugar na doon ay makapagpapahinga at makapagbibigay sa kapanatagan ng isip at puso ang ating beloved pastor. Pero sinasabi nila, pinagpala sila. Pero sinasabi nila, maminamal, nakabili sila ng malalaking lupa. Ginagawa lang nila, maminamahal, ng ibang bansa ay ginagawa lang nilang Maynila. Paroon parito sa iba't ibang panig ng mundo, iba't ibang lugar. Pero sino kaya ang nakaisip, maminamahal, na ipagtayo ng isang magandang bahay para sa lingkod ng Diyos? Pero ito pong mga taong ito, grabe ang concern. Hindi nga nila kilala si Elisha. Pero sabi, maminamahal, isinasamo ko sa iyo na tayo gumawa ng isang maliit na kwarto.
Ha? At ipaglagay natin siya roon ng higaan, ng isang dulang at ng upuan at ng kandelero upang kung siya ay daraan dito ay papasok siya dito at magpapahinga doon. Yan po, maminamahal, ang nagbigay ng karangalan sa babaeng ito, yung kanyang concern. Tayo, mga minamahal, gusto na malapang maging concern din tayo sa ating beloved pastor. Sabi rito, mga minamahal, give double honor. Ano ibig sabihin ng give double honor? Una-una, mga minamahal, yung spiritual honor at mga honor thy substance. Karapatan ng mga mangangaral ng salita ng Diyos, maminamal yung ating tinatangkilik sapagkat ipinagasik nila kayo ng espiritual, karapatan nilang anihin ang material. Mga minamal, yan po ang ibig sabihin ng double honor. Sabi rito 1 Timothy 5:17, spiritual na paggalang at yung pong honor thy substance, parangalan mo ng iyong tinatangkilik. Basahin po natin ng 1 Timothy 5:17, isunod natin mamaya ang 1 Thessalonians 5:12 and 13. Dito po sa unang aklat kay Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 17. Ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga nangagpapagal sa salita at pagtuturo. Dito po sa aklat ng unang Tesalonica, Kabanata 5, talataya 12 at 13. Sa 12, datapwat ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalaala sa inyo at inyong lubos na pakamalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Amen. Yan po, maminamahal, ang nais ng Diyos. Give double honor. Nasa banal na kasulatan yan. Ha? Ang sabi ng Biblia, karapatan nila, maminamahal, na taglayin, maminamahal, yung material na nasa atin, sapagat pinagasik nila tayo ng spiritual. Ito nga babaeng ito, hindi niya pa napakinggan, hindi pa siya nakakain ng salita ng Diyos mula kay Elisha. Hindi pa siya mga minamahal nakakita ng himala na ginawa ni Elisha, hindi niya pa nasaksiyan. Pero nakita niyo ang kanyang concern. Ha? Sabi rito, maminamahal, pinagmalasakit niya ang lingkod ng Diyos. Kaya nga, maminamahal, kung gusto natin pagpalain tayo ng malapangan noon, tratuhin natin ang mabuti ang mga lingkod ng Diyos. Yes. Ang ating beloved pastor, ang ating mga beloved ordained preachers, ang ating mga preachers, ang mga nagdadala ng banal na salita ng Diyos. Sabi ng Galatia 6, talatang 6, datapwat ang tinuturuan ng aral ng Diyos, makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabubuti. Karapatan nila yun, maminamahal. Kaya nga, kung tayo ay ganon, sabi ng Biblia, hindi mawawalan ng ganti natin sa langit. Ha? Sabi ng uling talata sa 2 Chronicles, chapter 20, verse 20, sabi rito, maminamahal, manampalataya ka sa mahal na Panginoon, ikaw ay tatatag. At manampalataya ka sa propeta ng Diyos, sa mga lingkod ng Diyos, ikaw naman ay giginawa. Yan po, ulit talata, basahin natin. 2 Chronicles 20, verse 20. Dito po sa aklat ng ikalawang kronika, Kabanata 20, talata po 20. Sabi po dito, at sila'y nagsibangong maaga sa kinaubagahan, at nagsilabas sa ilang sa Tekaw, at habang sila'y nagsisilabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi, dinggin ninyo ako, O Huda, at ninyong mga taga-Jerusalem, sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayoy matatatag kayo, sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo. Amen. Kayo'y giginhawa. Ha? Ang sabi ng Banal Kasulatan, believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophet, so shall ye prosper. O pa kayo guminhawa. Anong gantimpala ng mahal na Panginoon dito sa babaeng ito, maminamahal? Pinagpala po ang babaeng ito material, physical, higit sa lahat sa spiritual. Sinabi ni Elisha, maminamahal, ang babaeng ito'y walang anak. Ang ginawa ng mahal na Panginoon sa babaeng ito, sabi ng Biblia, siya po ay binigyan ng anak. Maminamahal, kung mababasa niyo ang mga talata, maminamahal, 2 Kings, chapter 4, verse 14 up to 17, ang babaeng ito, silang mag-asawa'y walang anak, na taga Sunamita.
Sabi ng Biblia, binigyan sila ng anak na mahal ng Panginoon at pinagpala pa ang kanilang kabuhayan, material, physical, spiritual. Higit sa lahat, maminamahal, meron pa silang buhay na walang hanggan. Basahin natin ng isa pang ito, kindly, ito yung importante lang. 2 Kings 4:14 up to 17. Dito po sa ikalawang aklat ng mga hari, Kapitulo'y 4, versikulo'y 14 hanggang 17. At kanyang sinabi, ano nga ang magagawa sa kanya? At sumagot si Giesi, katotohanang siya'y walang anak at ang kanyang asawa ay matanda na. At kanyang sinabi, tawagin siya. At nang kanyang tawagin siya, siya'y tumayo sa pintuan. At kanyang sinabi, sa panahong ito, pagpihit ng panahon, ikaw ang kakalong ng isang anak na lalaki. At kanyang sinabi, hindi Panginoon ko, ikaw na lalaki ng Diyos, huwag kang magsinungaling sa iyong lingkod. At ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki ng panahong yaon, nang ang panahon ay nakapihit gaya ng sinabi ni Eliseo sa kanya. Amen. Yan po, maminamahal. Ibig sabihin, mayroong pagpapala sa mabuting trato natin sa mga lingkod ng Diyos. Kung ano po ang pangangailangan mo. Kung ano ang gusto mong mangyari sa iyo, katulad ng babaeng ito na taga Sunamita, gusto niya magkaanak dahil siya po'y baog. Pero nagkaanak, pinagimalaan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa gabing ito, habang napapakinggan yung awiting I Give You Jesus, iiyan Amen. Praise the Lord. At sa gabing ito, habang napapakinggan po natin ang I Give You Jesus, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon sa aming mga kababayan na nakarinig ng banal na salita natin malapin. Tanggapin niyo po, sabihin niyo po, ang kataga na ito na aking babanggitin. Ito po'y kataga ng pagtanggap sa ating dakilang Diyos ng buhay bilang sariling tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay. Sabihin niyo po, dakilang Ama, Diyos ng mga pangyari sa lahat, sa pangalan ni Jesus, ako po ay isang taong makasalanan. Lumalapit, humingi ng kapatawaran sa aking mga nagawang kasalanan, magmula na ako mag-aisip hanggang sa mga oras na ito. Inihiling ko, malapay na pumasok ka sa aking puso na marami sa kasalanan. Hugasan mo ko ng banal mong dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Iligtas mo po ako sa na aking masabuhay. Isulat mo ng malinaw ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap sa gabing ito. Amen. Praise the Lord. Kami naman manalangin para sa inyo. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Narito po ang aming mga kababayan na tumanggap sa iyo through webcast. Pag manaway patawarin mo sila sa kanilang nagawang kasalanan, gawin mo silang tunay mong anak o Diyos. Bigyan mo silang pagkakataon makadalo ng personal na sa iyong banal mong gawain. At bigyan mo silang pagkakataon makapagpabautis mo sa iyong pangalan. Malapit noon sa pagpapataw ng mga kasalanan. Iligtas mo po sila sa apoy ng impyerno, sa puro kang masabuhay itong aming samot dalangin. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Tayo po darako po sa ating masiling. Lagi po nating mindset na kabaka prayer po. Ating beloved Pastor, Evangelist Will Dalmeda. Ano man po ating makaramdaman, mga problema, idulog natin sa trono ng biyaya sa kalangitan. Wala pong imposible sa Diyos. Amen. Lahat ng bagay kaya po niyang gawin. Amen. Praise the Lord. At tayo po'y manampalataya lamang po. Ang pananampalataya na yan tutugon sa ating dalangin. Tayo po'y manampalataya. Dakilang Ama Diyos sa aming mga pangyari sa mga pangyari pangalan ni Jesus. Narito po kami minanampalataya, malapit na walang mahirap na bagay sa Diyos. Malapit noon, narito po, dinudulog namin sa trono, biyaya sa kalangitan ng mga nagpadala ng prayer request. Narito po, sa Pangunang Dalangin namin, Pastor, prayer request po ni beloved Brother Bongbyong. Bigyan mo siya ng complete healing, malapit noon. Sa iyo lamang kayo maasa, nagtitiwala, malapit noon. Ikaw ay powerful God, malapit noon. At si beloved Sister Priscilla Umania, malapit noon. Siya po'y may singaw, malapay pagalingan mo kanyang singaw na ito, malapay noon. Si Brian Maclean, siya po ay pagalingin mo kanyang cancer. Malapay kumilos ka sa kanyang buhay, gawin mo siyang buhay na patutuo, malapay noon. Si Bina Equilino, malapay na hihilo at masakit po kanyang ulo, pagalingin mo po siya. Si Aurora Santos, may sugat po siya sa paa. Pagalingin mo po ngayong kapatid na ito, Lord God. Si Sheila Tulagan, malapang noon, may trangkaso at ubo. Si Medarda Abrea, malapang noon, siya po'y may anxiety at high blood. At meron po siyang hyper acidity, malapang noon, pagaling mo siya. Si Tricia
Agudo, malapahino siya po yung may sipon at masakit ang kanyang ulo. Si Arnel Abehar, malapahino may ubo. Si Baby Thea Rivera, malapay complete healing ang pagkalubos sa kanya. Si Rich Roldan Castillo, malapahino, nangangati ang kanyang buong katawan. Si Kyle Clemente, malapahino, maging regular sa trabaho, Diyos. At sa lahat pa munang sumasabay sa gabing ito, Diyos, sa pangunang panalangin naming Malpastor Evangelist Will Dameda, in the mighty name of Jesus, sama-sama sinasabi, pinapalayas demons of cancer, demons of leukemia, psoriasis, diabetes, AIDS, asthma, goiter, migraine, tumor, malaria, skin disease, stroke, UTI, trangkaso, sakit sa baga, mayoma, acidic, lagnat, ubo, pilay, sakit sa puso, insomnia, lahat ng karamdaman, sugat sa paa, cast out in the name of Jesus. Anumang uri ng cancer, cast out, be healed, anxiety, cast out, high blood, in the name of Jesus, be healed, problem is solved, malatasal na problema, be blessed right now in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Tanggapin niyo po kagalingan nagmumula sa ating mahal na Panginoong Jesus. At muli po sa pangalan po namin minamahal at ginagalang Malapastor Evangelist Will Dalmeda, kami pasamantala nagpapaalam sa gabing ito. At inyo pong nakasama, nakakapilingan niyo po kapatid sa mahal na Panginoon. Ito po yung kapatid, Brother Paulo Bondo. At ang ating beloved brother Gary Nabat, beloved brother Adrian Gistal, ang ating IT group, ang ating technical side, tumatabay sa gabing ito. At sa lahat po nating mga beloved live webcast viewer, ang Diyos po magpala sa inyo. We love you in the Lord, but dearest Jesus loves you more. God bless you po, and good night. Give you Jesus.